All right. Welcome back, everyone, to the latest RRM episode. Medyo, of course, as you know, due to certain developments, we couldn't do this earlier. Again, thank you so much sa lahat ng mga thoughtful commiserations nyo, sa lahat ng mga kaibigan natin who send their condolences. Of course, whatever feistiness or fire you see in me, that comes from my Lola. So thank you so much, and I really appreciate it. As I said, back and forth lang ako sa Baguio, so I'll leave right away after itong RRM episode na ito. So as always, I'm very thankful to be joined by my partners in crime. Prime. Of course, yan. But I wanted to say something else, pero crime talaga eh. So wala tayong masasabi. Or actually, partners in crime investigation. I think that would be more correct. So obviously, as you know, pag-usapan natin ang Quadcom. Napansin ko dahil may lagdat pa si Sir Edu Manzanas, Ronald Llamas. Medyo parang mabait siya kay fellow Ronald niya, no? Ronald versus Ronald. So ulitin natin yung Ronald versus Ronald na medyo mas medyo bardagulan later on. And then of course kasama natin ngayon senatorial candidate Mark Gamboa. Aspirant pa lang. Sorry. Aspirant senador. So hindi lang siya senator Oo. candidate, aspiring senatorial candidate. Oo. Pag-usapan natin so let's first Aspirational. Yes, exactly. Kasi di, mahirap na. Okay, Mark, let's start with you. Before we go to the Quadcom and we go to the opposition, I think Heidi Mendoza is someone we have to mention. And obviously, Mark, papahamak ka na naman namin later sa Manila politics, LGU politics. But let's first start with the filing of the COC. So from Diwata all the way to the latest filings right now, kamusta Mark? Parang daming mga vloggers at mga taong katulad mo na influencers ay nag-file this year. So what's the lay of the land? Hindi, konti lang. Yun naman ang masyado nang naano nung media na maraming mga vloggers na ilan lang naman kami. Bilang lang. Nandiyan ako, yung si Rosmar, si Diwata. Si Diwata, fourth nominee, hindi nga uupo yun kahit manalo sila Yung Eli San Fernando. Pero the thing is, yung mga katulad ni Eli San Fernando, he was a labor leader first bago sumikat sa TikTok. Diba? So si Rosmar, ganun din, sikat sa influencer pero she's also a businesswoman. So masyadong na-exaggerate lang na yung mga vloggers na tumatakbo. Mas marami pa rin yung artista. Okay? So yun pa rin ang number one na na from entertainment industry going into politics. Hindi lang sa national, kahit sa mga local, mga councilors, ang daming mga halos every province, every region, merong mga artista na tumatakbo. So Mark, is there Sa any local, yeah. Mark, marami rin ba tumakbo ng mga influencers sa local? Wala akong alam. Aside dun sa mga na-mention ko, Ah, sa net, kasi magkakaibigan naman kami lahat ah. Wala. Alam, may mga sinasabi sila na marami daw sa local na mga influencers. Siguro mga local SOCMED, mga ganun, no? Hindi, baka hindi political siguro, baka pero hindi din Usually yung Mga 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 influencers konsehal, lumalayo din mga konsehal, mga ganyan, wala. Wala, puro artista pa rin. Pero kasi kaibigan ko naman sila halos lahat Wala Hmm. akong nakita na na Yung ako sa party list, si Ricky, yung sa Bunyog, ayun, yes, oo. number one nominee yun Oo. Nagtatanong lang yung iba, si Diwata, bakit number 4? Sayang naman daw. Ibig sabihin, ang ginamit lang siya pantulak nung tatlo. Mm. Ganun Parang lang, endorser yung labas Parang ganun lang ganun yung labas niya. Oh. Paano pag Oo, Pre-endorse. endorser? endorser yung labas Pag ni number Pre-endorse. Diwata. 4 kasi, hindi ka seryosong kandidato. Kung number 4, number 5 ka. Oo Parang reserba ka lang parang nakareserba ka lang just for the sake lang na na makasama. Pero Actually, kung hindi nga iisipin mo, reserva eh. oo, Para kang endorser, sabi mo nga. oo. Pero Pantulak doon kung sa unang dalawa. tama. Pero kung isipin din natin sa Ronald, yung Hmm. party list system for the marginalized, baka mas pasok nga sa mga tipo ni Diwata Kasi Yeah. siya talaga marginalized sector talagang galing siya from di ba? So, Kaya nga dapat baka nga mas number may 1 siya karapatan o pa si number 2. Diwata. Kaya nga dapat number 1 or number 2. O yun Baka lang, di yun niya lang. Yun alam. ang Baka akala niya the higher the number, the more chance. Parang level 4 mas mataas. I mean, probably no one oriented him dito sa nomination. Sir Ronald, di ba, ano ba, maximum tatlo, di ba? I mean, has there been any part Yes. more than three? Wala, di ba? Maximum tatlo and that's Wala. Maximum of proportional. 3. Yeah, Maximum of 3 exactly. lang. At nakakuha lang niyan yung mga AXIS Oo. na more than 2.5 million votes. Ibig sabihin, ang kailangan lang nila 1 million para makatatlo.
Yung 1.5 million, tapo na yon. Tapo na yung boto na yon. Yeah, proportional voting din kasi yan. It's a medyo more complicated yan. But Akbayan at some point at 3, right? Ronald? Yes, Yes. 1.1 million votes. With 1.1 million 1.1. votes, naka 3. So Tama. baka naman Ngayon, I Hmm. would like to say, Sir Ronald, sabihin ko lang, Richard, kasi nandun ako sa nung mga huling araw sa filing. So I covered yung pagdating nung Akbayan. There's a really high energy dun sa pagtakbo ni Chel bilang first nominee. Madaming fans si Chel. So suddenly yung Akbayan is one of the favorites para makakuha ng maraming seats itong party list elections. considering Talagang wala ramdam ko sila talaga yung before, energy no, talaga. Mark? Yeah, but Mark, let's have a separate episode on that. So please Okay, hold okay. your horses on that. Dito muna tayo sa celebrities. Okay, so siguro the term I Okay. should have used is celebrity. Ronald, were you surprised na Kuya Willie is running? Parang ano lang yan, parang hapyaw-hapyaw lang na siyang tumakbo, no? Si Willie Revillame. I was Well, dati sinama na siya sa slate ni Gong eh. Tapos bago siya nagkaroon ng show sa TV5, no? Tapos nung nagkaroon siya ng show ay parang he made himself scarce dun sa mga Duterte prayer rallies, no? Kaya parang tumahimik na. Pero before ay kasama siya sana sinasabi sa slate. Tapos ngayon ay hanggang last minute nandun siya sa area ng Comelec eh. Hindi siya pumapasok. Kaya nagtataka yung mga tao, siya ba ay nagdadalawang isip? No? Dahil alam ng lahat na nandun siya 2 hours before the deadline, yung ending. Pero hindi siya pumapasok. Eventually, just a few minutes before, pumasok siya. So hindi ko maintindihan kung anong drama yon. Hindi ako magugulat kung isasama siya dun sa PDP laban slate. yun Yung nga eh. kasama si Attorney Bondok, si Raul Lambino, kasama si Attorney something, no? Hindi nga kilala. Baka Philip isama, Salvador. hindi, yung kasama yon, di ba? Yung isa yung hindi kilalang May abogado. mga di kilala. Oh, may isang abogado na hindi kilala. Tapos Eh, ayun, ewan ko, may anim. nakita ko si Eric Martinez ba sa PDP din? Wala siya ron sa slate. Independent siya. Ang malamang i-guess dyan si Willie Revillame, si Kibuloy, si Amy Marcos, no? Si Chavit. Vic Rodriguez, no? Ayan yung mga pwede. Willie Ong. Tapos dalawa pa, Willie Ong, yan, pwede i-guess, no? Dahil dati napabalita na kasama sa Duterte slate si Willie Ong eh, no? Dati. So yan yung mga pwedeng ipasok Ben doon Tulfo. sa 6 na bakante. Si Ben 6 na Tulfo. bakante. Si Ben kaya. Pwede rin si Ben. Pwede rin. no? Medyo interesting siya bigla, no? Dahil malapit sa iglesia si Ben Tulfo at yung iglesia mukhang digong na. Kaya nung isang araw nandun si Digong kasama si Manalo at last week naman nandun naman si Sara kasama si Manalo. So medyo political statement yan ng iglesia. Usually kasi ang iglesia hindi nagpapapicture pagkatapos mag-file ng kandidato. No? Yan ay sa dulo na lang sila mag-endorse. Pero ngayon nagpa-picture. Nagpa-picture sila with Bongo and Digong. Mga kandidato na nakapag-file na. So it's more like a political statement na andito kami kaysa mga Duterte. Isn't that uncharacteristic, Ronald? Kasi I mean, the expectation is some of these groups will be a little bit more, let's say, discerning dun sa balance of forces. Kasi the Duterte side is not doing very well. If you just look at the surveys, I don't know about Willie anymore. He was already from 10th to 17th in the first quarter of the Mukhang pinaramdam nila yung galit nila. Because hindi nila ginagawa yan eh. Hindi yan ginagawa ng iglesia. Nag-endorse sila sa dulo. When you know already, di ba? Exactly. Yeah. Yung last 2-3 days ng kampanya, doon lang sila maglalabas. Ngayon, medyo practically naglabas sila ng support eh. So ibig sabihin, pinaparamdam nila sa Marcos government na galit sila. No, galit sila. Ay, isa pa nga pala madadagdag doon sa posible sa Duterte slate, yung si Marcoleta. Oo. Hindi, sigurado na yun. Si Mark Coleta, sigurado. So, ibig sabihin, puno na. Halos puno na yung 6. Di ba minsan nga 13, 14? Ginagawa naman nila yon, lagpas-lagpas 12 yung ini-endorse. Pero katawa-tawa na yun eh. Ibig sabihin lang noon, yung iba maglalaglagan. Katawa-tawa yun eh. Sila lang. Dati kasi nag-14 eh. Yung Duterte slate. O baka gawin nila ulit yun. Mark, ikaw anong basa mo kay Willie dun sa kanyang parang hindi niya alam yung
parang hindi siya sure anong gusto niyang mangyari sa Senate. Parang gusto ko lang tumulong. Eh, di, pwede ka naman gumawa ng NGO mo, pwede ka mag-charity na lang, di ba? Parang and then kung kila Jimmy Bondok at saka Bongo, parang bait nila, no? Parang hindi na sila opposition. Pag nung tinanong sila, bukas naman kami mag-negotiate, ayaw na namin na awayan. Si Bato, mamaya natin pag-usapan, he'll have a whole episode to himself. Pero hindi ka ba nababaitan masyado dito sa mga DDS candidates ngayon? Ang bait nila, no? Unity team na rin sila kahit papaano. Ganun Buti naman nga yung si, ano eh, ganun naman buti, yung tamang strategy eh buti nga para si Willie Ong. Buti nga si Willie Ong bumanat eh. Buti pa si Willie Ong bumanat eh. Kumalat later, pero nung nag-file siya ng COC, Willie Ong sabi, ayoko bumanat. yung mga nag-aaway, ayoko yung mga away-away, gusto ko yung ano, tulungan lang natin ng tao. May mga ganun silang charot, di ba? Parang, pero si Willie talaga parang syempre napagtatawanan ng tao pero pag tinitingnan ko parang may chance eh. Parang kasi pag nakita ng ordinaryo ng masa sa balota, Willie Revillame, kumbaga ano, napasaya ako ng taong to na may ganong effect eh. Na namimigay to ng pera na ano, iboboto ko to. So ako, I'm not, baka nga si Willie pang may chance sa kanilang lahat eh. Pababa May sila chance si Bongo, Willie. pababa sila Bato. May chance si Willie dahil may baka siya na lang sympathy. matira, May oh. sympathy, may sakit, no? Very serious yung sakit, pero nagdesisyon pa rin tumakbo. Tapos isa saying the Ano, no, right I'm words. saying si Revillame. Hmm. Si Si Revillame, I mean, sorry. si Actually, si both Willie hindi Willies. I think sigurado Both yon. both Willie. Willies. Si Willie Ong, I oh, think both simpatya, of Willies. course. Si Yeah, Willie both Revillame Willies. hindi sigurado dahil yung kanyang popularity bumaba na dramatically kumpara nung dati nung height. Ngayon Nung hindi height siya ng ano. nakakasigurado. No, hindi siya nakakasigurado ngayon. Mas si Willie pa ang may chance. Si Lalo Doc. na Oh. meron kang tatlo sa admin na mahina. Hmm. May isang bakante sa admin, tapos si Francis Tolentino mahina, tapos si Abalos mahina, si Camille Villar kahit labas ng 12 ay lumalapit siya by leaps and bounds eh. At saka hindi pababayaan ng kanya ng Villar. Bubuhusan ng gusto yan. Yeah, bubuwasan na sa. Pag-usapan natin si Villar a bit before pupunta tayo dun sa iba. Kasi ang gusto ko rin pag-usapan si Chavit Singson, my fellow Ilocosur person. Mark, anong tingin mo? Proud ka ba na finally magkakaroon din ng isa pang dapat, 'di ba millennial ka, Mark? O Oo. Millennial ako, bakit? Ano yan? Hindi, ang sabi ni Camille, 'di ba after you pa siya nag-COC as the first millennial candidate for the Senate. Tapos mga ganyan charot-charot niya. Dapat Ay, oo nga no. you Nauna should ako correct no. Camille. Oo, sorry Camille. Oo. News. Not true, not true. Fake news. Pwede pala kaming ano, Ako para partner sa'yo, dalawa, bro. millennials. Kami yung the millennials. Yun, Pwede. magsama Kasabay kayo na lang dalawa, ako kay bro, ng Camille. millennial gang. At saka bro, sipag at tiyaga. Ano masasabi mo dun sa sinabi ni Camille na dahil sa sipag at tiyaga yung kanilang success, 'di ba? Yung mga lupa na nakuha nila galing ba sa sipag at tiyaga yan? Or Buti hindi sila niya sinabi na lumalangoy sila sa Oo, dagat ng basura. basura. Sir Ronald, ano yung sabi mo nung sinabi ni Camille? Dapat Alam mo, dapat si Camille hindi na pagsalitain. Paano yung mga interviews niya? Sablay eh. No? Mas mabuti yung kanilang ads na lang gamitin niya. Tony Talks na lang siya, Tony Oo. Talks. Less talk, less mistake. Hindi siya pwede sa sa spontaneo na kwentuhan, na interview, na ganyan. Kailangan meron siyang prompter. No? So, ganun na lang. Purong sipag at syaga, babalikan niya. Yung tinuro ng aking parents. Ronald, anong tingin mo nung sinabi niya na marami naman advice galing sa kuya niya, si mommy, si daddy. I mean, parang obvious na ginawang ano yung ano eh. Ginawang barangay hall Senate eh. I-maximize mo na yung pagiging dynasty nyo. Hindi mo naman maipagkakailangan, i-maximize mo na. Lalo na meron kang dalawang kamag-anak na senador, tapos meron kang tatay na naging Senate President, naging Speaker. So, pagmalaki mo na. Pagmalaki mo na yung pagiging dynasty. Dahil hindi mo naman siya pwedeng i-deny eh. Di ba? Ikaw, Mark, sa tingin mo hindi naman pwede na, 'di ba sabi ni Camille Villar, bagong politika, new politics na daw siya kahit si mommy, si daddy, si kuya, kulang na lang lahat nasa Senate, bago naman daw siya. Ano yung bago Siguro sa kanya? kung ibabangga mo siguro kay Senator Cynthia, siguro baka baka naniniwala na siya sa research o baka medyo malayo naman sa nanay. Bago talaga yung mukha niya kumpara kay Cynthia.
Sir Ronald, wala pa tayo kay Harry Roque episode. Medyo inay mo na kayo. So Mark, I'm telling you. So so kung si Camila ay new politics, so ano ka as the other millennial candidate? So Oo, anong pitch mo ngayon? Nagawan ka na ng pitch. oo. Siya yung female na ganun, ako yung male na ganun. Pareho lang kami. Parang love Kami team pala. bagong mukha ng politika. Love team Ayan. pala kayo nga. Love Oh, team. love team kami. Pwede. I think, Mark, Oo. that's your winning chance. I-love team mo yung sarili mo kay Camille. Wag na si Harry Roque. Oo, tapos ingat Wag kayo na sa si biyahe. Daddy. Oo. Good idea. Magpasalamat ka sa akin. Speaking of good idea, Mark, kamusta ang paano natin siguraduhin na walang nuisance candidate situation na mangyari? Actually, hindi ko talaga masisigurado. May lumabas na balita kanina, out of 180 na nag-file, around 66 lang daw yung matatanggap. Oh So, my hindi ko alam God. how did they come up with that number. So, ang problema ko, Parang- independent ako. So, pwede ako dun sa 120 na maliligwak. Pero inaayos ko yan ngayon. Meron naman tayong kausap. Baka ma-adapt naman tayo. Isasubmit ko sa COMELEC. Kung sakaling hindi masama tayo sa nuisance, maghihingi ako ng motion for reconsideration. So, yun naman yung aking game plan. Kung hindi pa rin makapasok, o di prepare na lang for 2028. Parang Mark, nauna yung filing tapos inisip mo yung party and all. Hindi ba dapat mauna yung party tapos ganun? Sir Ronald, Hindi, gusto ko ding independent talaga. Gusto ko ding may sariling direction din and din. Kaso yun nga, kung inunusans ka naman, 'di ba? So baka iniisip nila wala akong kakayahan na mag-national Pero hindi ko din alam, baka naman kasama na ako doon sa 66. Pero just to be sure, may kausap na ako na mag-a-adapt sa akin at kasama kong iikot para makamenos din sa gastos. Kailan mo malaman yan yung resulta ng kung sinong nuisance? End of November. Sinabi yan ni Chairman Garcia 2 days ago sa Storycon. Nag-guest siya for 1 hour. Paano sinabi niya sa Ronald? Sabi niya na 66 lang malamang yung makapasok sa Senate, no? At all the rest. Although hindi niya pinaliwanag maigi. Dahil ang tinanong ko kasi siya na paano ba yung mga social media influencers, no? Dahil yung mga dating criteria ng COMELEC ay hindi sila papasa eh. Paano yung mga dating mga criteria can launch a nationwide campaign, no? Mga ganun ba, no? Meron kang mga members at saka constituencies, no, na organize. Halimbawa, maraming mga party list na disapprove dahil hindi nila maipakita na meron silang national network. Lalo na sa senador. Ang problema, iba kasi ang social media. Oo, diba? malaki yung following mo, di ba? Social media, kahit wala kang machinery, yung social media ang machinery mo. Ang problema, bago siya. Bago siya. No? So magiging test case yung sa akin. Posible kaya yun? Yeah, magiging test case ka. Yun ang tinanong ko kay Chairman Kwan eh. Ako lang yun eh. Nung tinanong ko, ako lang yun eh. Sabi ko, paano ba yan? Sabi ko, paano ba yan? Ganyan. Oo nga eh, no? Di okay pala, magiging test case pa yung akin, no? Madalas sa Supreme Court yata yung case mo, pare. Parang kailangan i-update yung criteria in light of the new phenomenon of social media influencers. Yes. Ikaw Ayun, sana lang matignan nila. Ano naman, kumbaga tayo naman, aside from sa vlogging, meron naman tayong negosyo, may family business naman na nationwide. May kakayahan namang ng national campaign. At yun nga, itong ang huli ko nang ginawa na tatry kong ihabol sa COMELEC is yung pag-adapt sa akin ng ilang tatakbo rin para ang mahalaga Mark, ipakita mo na may mga vloggers nationwide, no? Halimbawa, may vlogger sa Cebu, may vlogger sa Davao na ini-endorse ka. That is your machinery, no? That is your machinery. Good point. Kahit wala kang warm bodies, no, na mga barangay captains, no, mga chapters, meron kang mga vloggers na ini-endorse ka. Yun ang ipunin mo. Bago ka pa. Saka in-endorse ka ni Camille Villar. No, good point yun, no? Saka kayo ni Camille Villar. Meron ka kayo ni Camille. Isasakyan mo yung ni Camille Villar. Millennial. Love team kami ni Camille Villar. Yes, millennial love team candidates. Diba? Sipag at tiyaga. Yun na yung yun na yung motto mo sa darating na election. Diba? Thanks to mommy and daddy at sipag at tiyaga.
Andito pa tayo. Team Camellia. Oo. Oh. Mark, ang dami nagtatanong sa akin, hindi ko na tinasabi, baka sabi ko Marites, bakit daw hindi nag-action demokratiko? Wala ba, may Senate slate ba? Hindi kasi yung nung una talaga, gusto ko talagang sariling direksyon, akala ko pwede. Hindi, yung pala, hindi ko na kaagad na baka inusan sa or baka Kasi naisip ko naman, karapatan ko naman tumakbo, kaya ko naman mag-nationwide campaign, meron naman tayong pondo kahit papano. So, yun ang inano ko, yun ang aking ginawang direksyon. Kaso, yun lang nga, test case. Yun, ganun ang mangyayari. For so, Sa Senate kasi mas marami ang disqualified kaysa yung accepted eh. ang dami nga oy. Marami ang disqualified, no? 180. 70 lang yung matatanggap. Yes. 110 yung ligwak. Wait, ano yung party mo kauso nung tumakbo siya nung 2019 ba yun? Party list yun eh. Party list. Party list yun eh. Yun nga The last elections, 2022. But that was not a very encouraging one, right? She didn't even get 50,000 votes. Did she even get 50,000 votes for her five? Mga below 100 yata, mga ganun. She got 100. She got 100. Well, that's what? Mga around 100. Conversion? It's like parang baba ng conversion rate niya, di ba? From malayo pa dun sa Malayo. Kasi niya, 16 million yung kanyang members eh. Yung kanyang subscribers. Yun nga eh. So you're wondering if these elections could be different in the sense na convertible yung following online into actual vote, no? Obviously, of course, marami sa followers ay hindi voters or hindi eligible. I'm also wondering sa TikTok, no? Baka iba naman sa TikTok. Baka mas malabo pa si TikTok considering na yung mga followers sa TikTok, marami. Kasi meron ako example dyan, Richard eh. Ang example ko dyan, nung last election, natalo sila Mocha, pero nag-number 2 si One Rider eh. So, si One Rider yung kasama ko sa kampanya. Okay, gets. Wala kaming machinery, wala kaming masyado. Puro ikot-ikot lang. Pero ang One Rider kasi may mga riders talaga eh. You have millions. You have millions of bikers eh. Pero nakuha yun through social media. Isa lang ang party list na para sa mga bikers eh. No? Even before sila nanalo, they're mobilizing thousands eh. No? Pag may mga issue para sa riders, nagmo-mobilize sila. 10,000, 20,000. Ibig sabihin may mobilizable force sila. Meron silang warm bodies. Hindi lang sila nasa virtual world. No? Ngayon, Richard, masusubukan natin yung kay Congressman Bosita kasi tumakbo rin siyang senador. So, masusubukan din natin yung lakas ng mga riders. Ang daming test case, no? Yeah. Kung kaya sa Senate. Independent din siya tumatakbo. Right. Last question dito bago tayo pupunta sa interesting episode of Ronald versus Ronald. Chavit Singson. Sa tingin ko, sa lahat ng mga tumakbo, siya yung pinaka-interesting yung recommendation. Di ba sabi niya, first of all, 40% discount sa EV cars. At mas interesting pa yung Narbacan card niya. Na sagot lahat. Parang talo pa si Eddie Hill, no? Yung sabi ni Eddie Hill, bayaran ko lahat ng utang na... Ito mas next level, no? Ang ganda ng online engagement. I won't say online positive engagement, but there was a lot of response online, Mark. What do you think of the Chavit Singson's bid? How Hindi siya seryoso. It's just bored. It's just sabi nga, matalo manalo, gagawin ko pa rin to. So what the heck? It's just bored. Wala lang siya magawa, no? Dami niya masyadong pera, no? Just bored, no? Mapopromote pa yung negosyo niya. Kung meron siyang negosyo na bago, di ba? Manalo pa yan, ha? Parang yung ganyan style. Pero alam mo kung sino yung ganun? Alam mo kung sino naisip ko na ganun, na sobrang yaman, walang magawa sa pera, sa oras, magpo-promote ng negosyo? Si Donald Trump. Yun nga eh. Di ba? Actually, parang, napansin mo, Ronald, parang ginagaya niya pa yung pananalita ni Donald Trump. Parang yung style, I'm a businessman, I know how to get things done. Medyo may ganun pa siya eh. May mga Donald Trump, pa siya eh. Yun nga, mamaya yung Republican eh. Meron siya Republican. May party talaga, no? Meron siya Miss Universe. Pero may Miss Philippines. May Miss Philippines si Chavit, di ba? Siya yung Miss Universe. Nag-handle siya. Parang si Donald Trump. Kaya nga, exactly. Ngayon, nakikita ko nga yung mga online na memes, actually, hindi siya memes eh. Esquire magazine, sabi niya, what is this thing that these peasants call money? Tapos picture ni Chavit Singson going down the jet plane. Yung mga ganon. Yung mga parang Andrew Tate style na pang-asar lang ganon. I mean, don't you think, Mark,
Baka nga gagana yan. After all, you're running, thinking May it's hindi like a ako, wave. kay Chavit may way ano eh. Parang ako kung magamit niya ng tama yung pera niya, merong way para manalo eh. Tingin ko eh. Kung kasi merong iba diyan, sobrang daming pera, pero hindi naman nila alam gamitin. Pero itong kay Chavit, kung magamit niya ng maayos, there's a way I think na baka makachamba siya, baka makapasok siya sa Magic 12. Ikaw, If Ronald, if ano yan? Hindi May siya suggestion, hindi mag-golden siya elevator siya mahirap pababa, mahirap ganyan. i-build up si Chavit sa social media. Masyado siyang maraming bagahe, no? Masyado siyang maraming notoriety, no? But Donald, I cannot agree with you. I mean, Rodrigo Duterte Donald Trump, less, oh, let's be honest, he's more refined than Digong. He's yeah. richer than Wala. Digong. He's more social than Digong. I mean, Ito, willing ako pumusta sa inyo na hindi siya hindi ako pupusta kay Chavit. wala yan. Unless hindi siguro baka mas may chance siya kung hindi computerized. Halimbawa, binili niya yung Maguindanao noon, nag-number 1 siya. Number 1 siya sa Maguindanao, no? Tapos nung nag-recount, labas siya ng 12. Ibig sabihin, it was clearly binili lang niya yung Maguindanao. Imagine mo, Ilocano, nag-number 1 sa Maguindanao, no, for the Senate. You never know. You never know. That was before the computerization. May more connection yan. Nung nag-recount, andun siya, layo niya. Nasa 20 yata siya, 20 plus. No, yun yung... Pero di ba Mark, pwede siya combo ni Trump and Digong, di ba? Something like wild. mahuli lang niya yung tamang niche niya. Oh. Yung parang war on drugs ni Digong, You never makahanap know, siya diba? ng sarili niyang ganun. Baka he might Pero, well, he might ganito na lang, Ronald. Pusta tayo. Sinong mas matalo? Bato or Chavit Singson? Pag-usapan natin yan sa next episode. Mukhang interesting itong... Tingin ko si Chavit, isa yan sa lowest. No? Si Sige. Bato, nasa top 20 yan. Pero talo. Good. Okay.